When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, of God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Amen! Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa tanghaling ito ay muli makakatanggap po tayo ng mga biyaya at pagpapala na magmumula po sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali din sa iyo, partner, at siyempre sa lahat ng mga nanonood sa atin. Amen. So, sa kabila ng lahat, napakainit na panahon, partner. At talagang wag po nating kakalimutan na laging magdala po ng tubig. Kasi ang kalaban po natin sa panahon ito ay yung heat stroke. Kaya para maiwasan po natin, kung hindi rin lang, wala naman tayong mahalagang gagawin sa labas, ay mas maganda na lang siguro na manatili sa loob ng ating tahanan, magbasa ng Bible, makinig ng preaching. At manood ng programang ito. At manood ng programang ito. Dahil ito po yung Father's Edition of the Baptist Lunch, usapang panglalaki. Yes. At usapang ama ng tahanan, leader ng pamilya. Maraming salamat sa programa ng ating simbahan, sa pangunguna po ng ating mahal na pastor, Pastor Gil Lorena.
At ipanalangin natin mga kapatid yung mapayapang pagdating ng ating mahal na pastor kasama po ang kanyang grupo mula po sa Pagadian. Isang Amen. successful mission na naman, partner. Yes, sir. At Yes, sir. makikita mo talaga yung schedule ng ating mahal na pastor na talagang napaka-hectic, no? Yeah. Talagang marami po siyang nais mangyari. Ngunit limitado pa yung oras at panahon niya, kaya kinakailangan niya ng ating panalangin. Kaya wag po natin kakalimutan na lagi nating ipapanalangin ang ating mahal na pastor. At makarating sila ngayong tanghaling ito at makasama po natin sa linggo. Salamat sa ating mahal na pastor. Siya ang direktor ng programang ito. Yes. At kahit wala siya ay nagpapatuloy pa rin ang ating programa. So partner, gusto kong batiin Batiin ang mo. aming area, ang West Bank family. Yan. Especially ang mga fathers and also mga mothers, no? At mga young people na ang isang mapagpalang tanghali. Gayon din po ang aking pamilya, si Yan. Sister Cynthia at aming dalawang anak na nasa trabaho kay Pauline at Tricia. Mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Huwag po kayong aalis dahil marami po tayong napakagandang usapin na nakahanda para po sa ating mga ama ng tahanan. Partner! Alright, ako naman ang babati. Mga kapatid, binabati ko ng magandang tanghali. Una ang ating pastor at ang kanyang mga kasama na ngayon ay kasalukuyang bumibiyahe, pabalik na po rito sa atin. Amen. At ang aming area, ang Makati Central Family. Go, go, go area, ang Makati Central Family. Manood tayo nitong programang ito at yak na may pagpapala na nakalaan para sa atin. At shout out sa lahat ng mga tatay at mga nanay na nandyan na nakatutok sa amin ngayon. At nawa kayo ay nagre-relax at nakatutok na andoon ang kasiyahan na meron tayong mapapakinggan, matututunan mula sa programang ito. Shout out sa aking magandang asawa, Arog. Good afternoon sa iyo at sa aking mga anak na yung iba ay nasa trabaho at ang ilan lang ay nasa bahay. Amen. So, magandang tanghali at patuloy po tayong manood ng programang ito at upang sa ganoon may pagpapala na matatanggap tayo para sa araw na ito. Amen. Sir Maki. Amen. So, Sir maraming salamat, Noel. Sir Rudy. At nais ko rin batiin yung ating masugid na taga-subaybay ng ating programa. Magandang tanghali po, Sir Abraham James Diairon. Okay? At gayon din po kay Sir Andy Agdon. Yeah, may sakit siya. May sakit yan. Magpagaling ka, Sir Andy. Yes. Para sa linggo ay makasama namin Apo. kayo. Gayon din po, kasama rin natin si Sir Jason Juliano. Isang tatay. Yan, isang tatay yan. Magandang tanghali po yan, sa yan. iyo, Sir Jason. At yung ating missionary missionary of Japan, si Ma'am Flor Solomon. Isang malamig na tanghali dyan sa Japan at dito po sa Manila ay napakainit. Padalahan mo kami ng lamig dyan, Ma'am. Konnichiwa! Konnichiwa! At gayon din po, kasama rin natin partner si Ma'am Belia Quiñones. At no? yung missionary natin doon sa malayong lugar, si Brother Joel. Kasama natin si Sir Joel. Oo, Gulingoy. Ayun, no? Soon to be father. Yan. Yan, Malapit na syempre. rin yan. Malapit na rin yan. Oo. Pasasaan din naman yan. Oh, yes. Sa tamang panahon. No? At gayon din po si Ma'am Helen Kapundang. Gayon din po si itong Jehovah Jireh Roofing Hardware. Oo, malayo yan. Sa Caloocan yan. Sa Pero Caloocan ba to? nakatutok lagi sa atin yan. Oo, alam mo, nagpadala ito ng pizza. Anniversary natin. Yeah, partner, tama. ano? Naalala mo At, pa. Oo, naalala ko. Hindi ko lang ma-identify kung sino ang nagmamay-ari ng hardware na ito. Kung sino ka man, ay Magpakilala ka. shout out sa iyo Oo. at mabuhay ka. Of God course, bless you. Nais namin kayo makilala upang maisama ka namin sa panalangin. Kaya yun naman ang mahalaga doon. Maisasama ka sa aming panalangin. At gayon din po si Ma'am Sandra Bergancia. Kasama din po natin siya ngayon. Si Ma'am Linda Morse. Ma'am Linda, magandang tanghali po sa iyo. At saka si Selay Escalona.
At magandang tanghali po sa iyo. Si Gretchen Bausit. Magandang tanghali, Ma'am Gretchen. At gayon din ang ating missionary sa Cagayan. Pambira. Mapubuti pa ito mga nasa malalayong lugar, partner. Nakatutok sa Madali atin. natin maabot, ano? Oo. Pero salamat sa Panginoon na kasama natin. Yung ating missionary ng Cagayan Valley. Nasa tuktok na ito ng Yun. Pilipinas. Ano? Pero malayo man ay Malapit din. sa pamamagitan ng ating programa at nagkakasama-sama Yeah, tayo. Sir- Yung kagandahan partner dito sa ating Sir Rico Formanis po ang tinutukoy si natin. Sir Rico Formanis, yung technology natin ngayon, kung gagamitin lang natin mga kapatid sa kaayusan, talagang maluluwalhati natin ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng ating programa ay nagkakasama-sama tayo. So, yun lang mga partner, yung ating si Mama. Kasama rin natin si Arug muna. Oo, siyempre. Kasama na natin Hindi mawawala yan si Arog. Oo. Tapos si Sir JR. Andyan, Oo. At saka si Ma'am Vivian Reyes. Oo. Magandang tanghali. Yung missionary din natin ng Batangas. Alay magandang Abay, tanghali sabi ko dyan. sa'yo Si Sir Ian Cuares. Magandang tanghali. Yeah. Sir Ian, gayon din po si Sir Ramon Escalada. Kasama din natin, isang magiting na tatay. Yeah. At gayon din po si Sir J. Agadja. Yan. Kasama rin kapwa natin tatay ito. Yun. Maraming salamat mga kapatid at wag po kayong aalis dahil marami po tayong usapin na makakapagbigay ng pagpapala sa atin bilang ama ng tahanan. Ipasa po natin ang mga link para na sa ganun ay mayroon po tayong matulungan. At wag po kayong mahihiya na magbigay ng inyong komento Yun. sa ating comment section dahil maaari yung comment ninyo ay tulong din sa amin ni Sir Rudy. Tama. Kailangan namin ng inyong comment dahil hindi rin po nangangahulugan na kami po ay naririto ay napaka maayos na kaming ama ng tahanan. Hindi po. At kailangan din po namin ng tulong at gabay ng salita ng Diyos at maging ating mahal na pastor Yes. upang lalo pang mapagtibay ang aming pamilya. So walang perpektong tatay. Wala pong perpektong tatay. Pero kami po'y naniniwala na merong makadiyos na tatay. Magandang tanghali sa partner. Back to you. Yun, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayong tanghali, mga kapatid, tinalakay natin last week yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tatay sa loob ng tahanan. Yung role nito at andoon, makita natin na nagbigay pa ng mga statistics ang ating kapatid na si Sir Al para makita natin yung ang laki ng porsyento kapag ang isang tatay ay wala sa tahanan o walang tatay ang isang bata. Kaya malaki ang ginagampanan ng isang tatay. At doon natalakay din natin yung patungkol sa pundasyon ng pagkakaroon ng isang tatay. Dahil sabi nga, lahat naman yan under ito, ang isang pamilya ay under sa authority na ibinigay ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo ayon sa kanyang pamantayan. Andoon na pag-aralan natin yung tinatawag na foundation at meron din tinatawag na standard as well. Meron din yung order ng Panginoon kung paano natin ililid o igagabay ang ating pamilya. Kaya ngayong hapon o ngayong tanghali ay tatalakayin naman natin yung usapin patungkol sa tinatawag na standard. Yung tinatawag na pamantayan ng Diyos pagdating sa pangangalaga o paglilid ng ating anak o ng ating pamilya sa loob ng tahanan. So, yan naman yung ating tatalakayin para sa tanghaling ito. At sa iyong pagkaalam, Brother Noel, ano ba ang masasabi mo patungkol sa tinatawag na standard? Amen. So, maraming salamat, partner. Yes, sir. And of course, talagang napakahalaga talaga na magkaroon talaga sa loob ng ating tahanan ng standard. Ano po? Yes. At alam niyo po mga kapatid, pag sinabi pong standard, ito po yung pamantayan. Ano po? Pamantayan. So pag sinabi pong pamantayan, ito po ay tumutukoy sa mga batayan. Yun. Sukatan,
o prinsipyo na ginagamit upang husgahan, suriin o sukatin ang kalidad, halaga o kaangkupan ng isang bagay. Yun. Kaya napakahalaga talaga yung mayroon tayong pamantayan upang ito po yung magiging batayan po natin sa loob ng ating tahanan. Yes. Alam niyo po, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng magulong relasyon sa loob ng ating tahanan kung wala po tayong batayan. Ano po? Kung wala tayong batayan. And of course, bilang isang makadiyos na pamilya, of course, tayo po ay sinasabing makadiyos na pamilya dahil tayo po ay mananampalataya. Amen. Ano po, mananampalataya. Pag sinabi pong mananampalataya, ay tayo po ay tagusunod ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung magkakaroon man tayo ng batayan, partner, sa Yes, loob ng amen. ating tahanan, kung magkaroon man tayo ng standard, ay dapat ang ating batayan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. No, ang salita Yes. ng Diyos. Kasi alam niyo po, kapag ang batayan sa loob ng ating tahanan ay yung edukasyon ng sanglibutan, ay salagang kawawa yung walang pinanghahawakang edukasyon ng sanglibutan. Yeah. Ano po? Amen. Brother Rudy, naniniwala ka ba That's doon? right, brother. That's Kasi right. kapag ang isang tatay ay talagang, kasi sa panahon natin ngayon, ako, of course, sa biyaya ng Panginoon, yung dalawa naming anak na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo at maging ang aking may bahay, ay may mga tinapos po silang edukasyon sa sanglibutan. Ano po? Ibig sabihin, sa sekular na edukasyon, meron po silang tinapos. And of course, kapag yung edukasyon ng sanglibutan, yung ating batayan o sukatan o magiging prinsipyo sa loob ng ating tahanan, kawawa po yung tatay na wala namang tinapos. Ibig sabihin, hindi po nakaapak sa kolehiyo o wala naman pong kurso na tinapos sa sekular na edukasyon. Pero alam niyo po mga kapatid, katulad nga lagi ng sinasabi ng ating mahal na pastor, yung salita ng Diyos, yung po yung talaga nating dapat magiging batayan sa loob ng ating tahanan. Yan. At yun Amen. dapat yung kukuhaan natin ng prinsipyo na kung saan doon po natin makikita ang Panginoong Diyos. Yes. No? Sa pamamagitan ng application ng salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na bilang isang tatay, partner, Yes, of course, sir. ay mag-set tayo ng standard sa Yes. loob ng ating tahanan. Yun. Of course, biblical standard. Magkaroon tayo ng pamantayan upang yun yung ating sukatan o doon po natin makikita yung kalidad o yung kahalagahan ng salita ng Diyos at yung kahalagahan ng pagsasama ng isang nanay at mga anak. Gayon din po sa pangunguna ng ama ng tahanan na siyang ipinagkaloob ng Diyos na pangunahan ang ating pamilya. Kaya partner, Yes, sir. napakaganda ng ating usapin na paano tayo magsaset bilang isang ama ng tahanan, paano tayo magsaset ng standard Yes. sa loob ng ating tahanan. Back to you, partner. Oh, right. So, alam naman natin mga kapatid, sabi nga ang ating kalagayan, hindi po tayo nagseset ng pamilya o hindi tayo binigyan ng pamilya ng Diyos para mamuhay ng pansanlibutan. Binigyan tayo ng pamilya upang sa ganon ang pamilyang ito ay maging godly family na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen? So kung pagdating sa ganyang bagay, mga kapatid, sabi nga, may standard o prinsipyo ang Diyos na ibinigay sa atin upang siyang maging pamantayan o batayan ng ating pamumuhay, mga kapatid. Pag sinabi po natin prinsipyo, it is a foundational truth that reveals God's character and serve as our basis for spiritual life and conduct. Mga kapatid, yan po yung prinsipyo. Kaya nga, ipinakikita po niyan yung character ng Diyos. Andyan yung divine character na dapat makita sa atin kung paano natin minamanage
ang ating pamilya. Amen. So kaya nga sinasabi doon sa nagdaan nating aralin na napakahalaga ng role ng isang tatay sa loob ng tahanan sapagkat siya ang maglilid para sa kanyang mga anak. So sa ganitong bagay, napakalaki na dapat ang isang tatay ay nakakakilala at merong magandang relasyon sa Diyos. Andoon yung close relationship ng tatay doon sa Diyos. Sapagkat kung walang magandang relasyon ang isang ama ng tahanan sa Panginoon, ay makikita natin na hindi niya maililid ng maayos ang kanyang pamilya tungo din sa kalooban ng Diyos. Bakit? Wala siyang mismong personal na magandang relasyon. Kaya napakahalaga po na ang isang tatay ay merong magandang relasyon sa Panginoon. Amen. So doon sa bagay na yon, mga kapatid, sapagkat ang pagiging tatay ay hindi po madaling posisyon, kundi ito'y isang obligasyon na kalakip ang responsibilidad na inata sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, tayo ang magtuturo. Pero kung ang magtuturo ay dapat pang turuan, ay isang malaking katanungan yan, mga kapatid. Kaya nga ayon dito sa Book of Hebrews chapter 5 in verse number 12, sabi ng Bible, For the time ye ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracle of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. So mapansin natin, mga kapatid, dito sa talatang ito, na napakahalaga ng isang tagapagturo. Dapat, sabi nga bilang isang tatay, dapat ganap ka na rin talagang tatay. Meron ka ng kaalaman ng pagiging tatay. Andoon na dapat yung kaisipan na ikaw na ang magtuturo para sa iyong mga anak. So, considering sa pagtuturo, mga kapatid, kung ano ang meron tayo, kung ano ang nalalaman natin, mahalaga na maibabahagi po natin sa ating anak. Amen. So kaya nga babalik po ako sa napakahalaga ng pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos, ang isang tatay. Bakit? Kasi kung meron kang magandang relasyon sa Diyos, maipapasa mo rin yung magandang relasyon na yan doon sa iyong anak. Amen. So that's the time na talagang hindi mahirap para sa isang magulang na turuan ang kanyang anak sapagkat nandoon na siya mismo sa sitwasyong iyon. Which is exactly, mga kapatid, doon po tayo makakapag-lead ng maayos at madadala natin ang ating mga anak ayon sa nourish and admonition na gusto ng Diyos para sa kanila. Amen. At yun po yung pinakamaganda po doon, mga kapatid. Na ngayong tayo'y mga magulang na, magpakamagulang na po tayo. Huwag po tayong maging asal bata. Amen. Amen. Kasi kailangan na po natin ng hindi na po natin kailangan ng gatas. Ang kailangan na po natin ay meat. Sa madaling salita, yung gatas para yun sa ating mga anak. Pero yung meat ay para na ho yun sa mga magulang na kung saan dapat yun na ang kalagayan natin. We're supposed to be a teacher in the home, mga kapatid. Amen. That's right. Kaya tanggapin natin na kailangan magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos upang sa ganon makita rin at maimpluwensyahan natin ang ating mga anak na magkaroon din sila ng magandang relasyon. Amen. Magbigay ako, mga kapatid, ng isang magandang halimbawa pagdating sa prinsipyo. Okay, ito'y madalas po nating naririnig na. Yung prinsipyo patungkol sa sowing and reaping. Yun. Ano po? Sabi nga sa Book of Galatians, gamit tayo ng Bible verse para mas maganda. Galatians chapter 6 in verse number 7. Ayon po sa Bible, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he reap also. So, kita ninyo ito, mga kapatid. Hindi po ba pagdating sa prinsipyo ng sowing and reaping na kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Dito, napakadali lamang po. Kung gaano rin karami ang iyong tinanim, ganun din karami ang iyong aasahang aanihin. Yes, sir. So,
Pag dito sa prinsipyong ito, bilang isang magulang, dapat nauunawaan natin ng mabuti. Yeah, Kaya nga, sinasabi ko na ayusin ng isang tatay ang kanyang relasyon sa Diyos upang sa ganon, sa kanyang pagtatanim sa kanyang pamilya, ay aani rin siya ng merong magandang relasyon ang kanyang pamilya sa Diyos. Totoo yan. Amen. Amen. So, yun ang pagiging tatay. So, madaling unawain pagdating sa prinsipyo. Yeah, Kaya amen. nga, prinsipyo po, pag sinabing standard, prinsipyo ng salita ng Diyos ang ginagamit natin sapagkat yaan ang disenyo ng Diyos kung paano natin i-manage ang ating pamilya. Kaya bilang tatay, mga kapatid, itong prinsipyong ito, sowing and reaping, napakahalaga. Huwag po natin baliwalain. Sapagkat kung tayo ay pabaya sa loob ng pamilya, ibig sabihin pabaya sa pagpapakita ng kahalagahan patungkol sa gawain ng Diyos, ay huwag kang magtaka, baka nagiging pabaya na rin yung iyong mga anak. Yeah, amen. Bakit? Kasi baliwala sa iyo eh. Matabang ang iyong pagkakilala sa salita ng Diyos, matabang ang iyong pagkakilala sa simbahan, sa mga gawain patungkol sa Diyos. No wonder bakit ang ating pamilya ay ganyan na rin ang asal. Nagiging matabang. Sapagkat sa una pa lang, tayo mga magulang, huwag natin kalilimutan, tayo ang huwaran ng ating mga anak. Amen. Kung ano yung, sabi nga, kung ano yung ipinakain mo, magiging ganon sila. Kung ano yung nakikita nila sa atin, magiging ganon sila. Amen. Sapagkat kung ano man ang ginagawa o pinakikita natin, yan ay mga uri ng pagtuturo na maaari nilang ma-adapt sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya, see to it na meron po tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Brother Noel. Yes, sir. Maraming salamat, Sir Rudy. At isang napakagandang prinsipyo yung iyong binitawan patungkol sa pagtatatag ng standard o pamantayan sa loob ng ating tahanan. Alam niyo pa mga kapatid, ang pagtakda ng pamantayan ng isang makadiyos na ama ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng listahan. Di ba? Yeah, tama. Kasi kapatid. marami tayo mga kapatid sa loob ng ating tahanan. May mga sinasabi tayo, bawal ang ganito, bawal ang ganito. Marami tayong bawal na sinasabi patungkol sa ating pamilya, sa ating especially sa ating mga anak, no? Ito ay hindi lamang sa pagsasabi sa kanila ng bawal, kundi ito ay tungkol sa pagbubuo ng kultura, no? Ang pagbibigay po, pagtatakda ng pamantayan ay pagtakda ng isang kultura ng pagmamahal, no? Pagmamahal, disiplina, at pananampalataya sa loob ng tahanan. Alam niyo po, napakahalaga na makita po sa atin yung pananampalataya, no? Bilang isang tatay, dapat, kung meron man, lagi po sinasabi ng ating mahal na pastor, kung meron mang matured na mananampalataya sa loob ng tahanan, ay tayo dapat po yun, mga kapatid. Ibig sabihin po, mas malawak po dapat ang ating pag-unawa sa salita ng Diyos upang sa ganon ay hindi po tayo mahirapan na mag-set ng standard sa ating pamilya. So, saan po tayo kukuha ng ating pamantayan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam niyo po, napakapalad nga po natin kasi ang ating mahal na pastor na sa tuwing nagsasalita po siya ay talagang lagi niya pong pinagpupukusan ang pamilya. Kaya sa atin bilang mga ama ng tahanan, hindi na po tayo mahihirapan na mag-isip ng mga pamamaraan kung paano po maglagay ng isang pamantayan sa loob ng ating tahanan. Sapat na po yung sinasabi ng ating mahal na pastor na gagawin na lamang po natin ay ifa-follow up natin sa loob ng ating tahanan. Kaya nga, napakahalaga talaga na makinig tayo. No? Yes. Makinig tayo sa bawat pagtitipon at pag nagsasalita po ang ating mahal na pastor. Dahil marami po tayong mapupulot na kapakinabangan bilang isang
ama ng tahanan. At sabi nga po rito, ito ay pagbubuo ng isang kultura ng pagmamahal. Alam niyo po, napakaganda po na sa loob ng ating tahanan ay makita po talaga yung totoong pagmamahalan. Na ang pagmamahalan ay hindi po batayan ng kanilang yung pagkatakot, no? Hindi lang sila kasi minsan po dahil sa minsan hindi nauunawaan ng ating pamilya yung ating nais ipaabot sa kanila ay talagang minsan yung takot po ay nangingibabaw sa loob ng ating tahanan. Kaya nga minsan, sabi pa nga po ng ating mahal na pastor, na kapag umuwi yung tatay, nagtatago yung mga anak. Bakit? Kasi wala po, hindi po nararamdaman ng isang pamilya yung kultura ng pagmamahalan sa loob ng ating tahanan. Kaya nga napakahalaga talaga yung pagmamahalan sa loob ng ating tahanan. Yun. Of course, pag sinabing pagmamahalan ay masasagi po natin dito yung respeto. Ano po mga That's kapatid? right. Na Yan. dapat makita sa loob ng ating tahanan kung sino talaga yung leader ng tahanan, no? Sino talaga yung tatay? At sino po talaga yung nanay? At sino yung mga anak? Dahil kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, ang bawat personalidad sa loob ng tahanan ay may kanya-kanyang tungkulin, Brother Rudy. That's right, Oo, brother. Kaya minsan hindi natin malaman kung sino talaga yung tatay kasi mas mataas pa yung boses ng anak sa loob ng tahanan kaysa sa tatay, no? At mas mataas pa yung boses ng anak sa loob ng tahanan kaysa sa nanay, mga kapatid. Kaya minsan ay hindi po natin na naoobserbahan yan, mga kapatid. At minsan hindi lang natin napagtutuunan ng pansin yan. Dahil minsan sinasabi na okay lang yan kasi maliliit pa sila, baka hindi nila naunawan. Hindi po. Dapat po, disiplinahin natin sila. Alam niyo, Brother Rudy, sa loob ng aking tahanan, no? Sa aking pamilya, ayaw ko na makarinig ng usapin sa loob ng tahanan na negatibo. Yes. Ayoko po makarinig kapag nag-uusap-usap yung aking may bahay at yung aking anak nang pinag-uusapan nila yung negatibong bagay, lalong-lalo na sa kapwa nating mananampalataya, no? At lalo't higit sa ating mahal na pastor Yun. at sa kanyang pamilya ay talagang sinusupla ko po talaga yan. Oh, yeah. Kasi ayokong makarinig ng negatibong bagay sa ibang tao. Kasi alam nyo, commonly talaga, Brother Rudy, kapag ikaw ay nakakakinig ng negatibo sa isang tao, maapektuhan ka, Brother Rudy. Oh, yeah. Ang tawag ko dyan, brother, huwag magdala ng basura sa loob ng tahanan. Totoo yan. Totoo yan. Kaya nga, huwag natin pahihintulutan yan. Kaya nga, napakahalaga na magkaroon talaga tayo ng tamang pagdidisiplina sa ating pamilya. Ano po, mga Yes. kapatid? Kaya, kasi may mga tatay, mga kapatid, na kapag nakarinig ng mga usaping pang negatibo, ay talagang nakikijoin pa eh. No? Talagang parang lalo pang sinasang-ayunan yung mga bagay na yan. Kaya nga, napakahalaga talaga ang disiplina sa loob ng ating tahanan. Yung pagmamahalan, no? At yung disiplina at yung ating pananampalataya. Alam mo, Brother Rudy, Yeah. bilang isang tatay, dapat mamuhay tayo, maging isang buhay tayong patotoo. Maging, That's right. Maging buhay na halimbawa tayo sa ating pamilya. Na ang ating pananampalataya ay hindi dapat nagbabago. Ano po? Tama. Kung ano Amen. po yung naririnig natin kasi may mga anak, ano po, hindi naman lahat, no? May mga anak na nagsasabi na iba ang tatay nila sa loob ng simbahan at iba rin ang tatay nila kapag nasa loob ng tahanan at iba rin yung tatay nila kapag nasa labas na sila ng tahanan. Mga kapatid, hindi po dapat mangyari yung ganung bagay. Anong standard yan? Anong standard natin? Of course, malilito ang mga bata. Malilito ang ating mga anak. Kapag pabago-bago tayo ng ating pamantayan, ano po mga kapatid, lalong-lalo na yung ating pananampalataya na hindi lang dapat
bilang mga ama ng tahanan ay maayos tayo sa loob ng ating tahanan. Kung maayos tayo sa loob ng ating tahanan, maayos din tayo dapat lalo't higit sa loob ng ating simbahan. Yes. Bakit tayo dapat laging mag-aayos? Kasi sa loob ng simbahan po, mga kapatid, kapag nagsisimba po tayo, inaayos po yung mga maling pamamaraan natin sa loob ng ating tahanan. Yan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin ng ating mahal na pastor. Kaya nga, dapat pare-pareha siya, mga kapatid. Huwag tayo dapat pabago-bago. Kasi minsan, iba yung naririnig nila sa atin at iba rin yung naririnig, yung nakikita sa ating aktual na buhay. Yun. Ano po? Yun ang malaking pagkakaiba. At sana, kung ano yung naririnig natin sa loob ng ating simbahan, mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ay dapat yun yung ating magiging prinsipyo sa loob ng ating tahanan. At gayon din naman, yun din ang dapat magiging prinsipyo natin kapag lumabas na tayo sa labas ng ating tahanan. Kapag pumunta na tayo sa labas, pumunta na tayo sa ating trabaho, kapag tayo ay nakisalamuha sa ating mga kaibigan na kung saan ay hindi mananampalataya, dapat hindi po tayo nagbabago. At sa pamamagitan niya, mga kapatid, ay makikita sa atin yung katapatan natin sa ating pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga na bilang isang ama ng tahanan ay maging buhay na halimbawa tayo sa ating pamilya. We need to be a good example. And Yun. not only good, but we must be the best example in our home, mga kapatid. Yun. Dahil alam niyo Amen. po, mga kapatid, sa ating Gana, Brother Rudy. Come on. Tayo, okay na tayo Brother Yeah, Rudy. come on. Kasi nakita na natin ang buhay. At napatunayan na natin yung kadakilaan ng Diyos sa ating pamilya. At talagang makikita mo na talagang kapag may unos, may problema, may pagsubok, hindi na tayo kung saan-saan tayo lumalapit, Brother Rudy. Yeah, amen. Alam natin yung tamang persona na ating lalapitan, lalong-lalo na kapag mayroong problema sa loob ng tahanan. Hindi na tayo kung saan-saan tayo pumupunta, kundi tayo ay lumuluhod agad sa ating That's Panginoon right. Diyos. Amen. At alam natin kung sino yung tamang lalapitan natin. Pero titignan natin, mga kapatid, itong ating pamilya, no? Itong ating anak, itong mga anak natin. Sila po ay hindi mananatiling anak. At isang araw magtatayo sila ng isang pamilya. And of course, bilang ama ng tahanan, ako personally, naririnig ng aming dalawang anak kapag nananalangin kami ni Sister Cynthia. Kasi kapag nananalangin kami, magkakasama kami. At talagang hindi lamang ako ang nananalangin, Brother Rudy. Oh, yes, sir. Kasi gusto ko ring marinig kung paano manalangin ang aking ang aking may bahay, si Sister Cynthia. At Yon. gusto ko rin marinig kung paano manalangin yung aking dalawang anak. Yan. Gusto ko rin silang marinig kasi sa pamamagitan niya, mga kapatid, ay talagang makikita mo, magigauge mo talaga. Kaya sabi nga rito, masusukat mo ang level ng kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap nila sa Diyos. Tama. Kung Amen. marunong ba silang makipag-usap sa Diyos. At of course, lagi namin pinaparinig sa aming dalawang anak na sila ay pagkalooban ng isang makadiyos na pamilya. And of Yan. course, papaano yan? Hindi po yan magic. Hindi po sila basta-basta magkakaroon ng isang makadiyos na pamilya kung sa akin, bilang kanilang ama ng tahanan, bilang leader ng aming pamilya, na hindi ako makitaan ng tamang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Napaka-imposible yun, mga kapatid. Gayon din naman sa kanilang nanay. Kapag hindi nakitaan si Sister Cynthia ng isang magandang halimbawa sa pananampalataya, ay napakalabo rin sila na maging isang mabuting katuwang ng kanilang mapapangasawa. Kaya nga, kinakailangan makitaan tayo, mga kapatid, na yung ating pananampalataya ay hindi pa bago-bago. Hindi right. pa bago-bago. At mananatiling matibay ang ating
pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, napakahalaga na makita sa atin at maging buhay na halimbawa tayo sa ating pamilya. Na anumang problema, anumang pagsubok, ang siyang dumarating sa loob ng ating tahanan. Of course, kami ni Brother Rudy, hindi po kami exempted dito sa mga bagay na. Hindi po kami exempted sa problema. Hindi po kami exempted sa pagsubok. Of course, lagi po kaming nakakaranas ng mga bagay na yan. Kaya nga, dapat hindi po tayo pwedeng yanagin. Kaya nga, yung usapin natin na foundation, nung nakaraang Biyernes, ay talagang napakahalaga. Kaya nga, i-establish natin yung maayos at magandang pundasyon natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos upang sa ganon ay magkaroon tayo ng magandang pamantayan o standard sa loob ng ating tahanan. At kung magkakaroon man tayo ng standard sa loob ng ating tahanan, wala po tayong ibang basihan, kundi ang salita ng Diyos. Yan. Na dapat mag-set tayo ng standard na magbumula po sa prinsipyo ng salita ng Diyos. At hindi lamang po dapat tayo nagsasalita sa kanila, kundi makita mismo sa atin na tayo ay namumuhay sa ating salita na sinasabi sa kanila. Brother Rudy. Yan. Yun yung mga bagay-bagay na dapat natin mga kapatid marinig. At sa tulad ng sabi ko, hindi pa bago-bago mga kapatid ang standard. Amen. Hindi po pwede na kung ano ang ugali mo sa loob ng simbahan, pag lumabas ka ay iba na rin ang ugali mo. Hindi po ganon. Mga kapatid, tandaan natin, ang pamantayan ay pamantayan na kung ano ang inutos sa atin ng Panginoon. Amen. Ang utos ng Panginoon ay hindi lang hanggang loob ng simbahan, kundi upang ipamuhay, abot yan hanggang sa loob ng ating tahanan. Amen. Kaya nga, dapat ganyan na po ang ating nagiging asal o ang ating conduct pagdating po sa loob ng ating tahanan. Sipin po ninyo yung mga bagay na yon. May comment nga dito si Brother Andy. Yeah, Sabi ni Brother Andy rito, Amen po Sir Rudy. Mahirap magbigay ng tinapay kung ikaw o tayo mismo ay walang tinapay. So ito po yung kinoment niya doon sa principle of sowing and reaping. At tulad ng sabi ko sa inyo kanina, kung ano ang meron tayo, yun lang din po ang kaya nating ituro o ibigay sa ating pamilya. Kaya mahalaga, kung meron kang magandang relasyon sa Diyos, ay may papakita mo yan sa iyong pamilya na meron kang magandang relasyon talaga. Amen. Makikita at makikita po ng bawat pamilya yan. Kaya nga, namumuhay tayo ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Hindi ayon sa kalakaran ng mundong ito. Yeah, amen. Mga kapatid, tandaan natin na pag tayo bilang magulang ay steward tayo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang pamilyang ito. Sa atin ipinagkatiwala steward tayo ng Panginoon Yeah, bilang amen. tatay. Amen? Yeah. So sa prinsipyo ng pagiging steward, lagi nating tandaan, mga kapatid, na yung bagay na ipinagkatiwala sa atin ay hindi atin. Yeah. Sa Diyos yan, Tama yan. mga tatay, mga Yeah. nanay. Yeah. Sa Diyos po yan. Yeah. Tayo'y pinagkatiwalaan lamang. Yeah. Bilang That's katiwala, mahalaga na masumpungan tayo na mabuting katiwala ng Diyos. Amen. At sabi nga, kung tayo'y katiwala, tanungin natin agad ang ating sarili. Yeah. Ikaw ba ang katiwala na mapagkakatiwalaan? Tama yan. Yan ang pinakamagandang tanong doon bilang tatay. Sabi nga, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng pamilya ng Diyos, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo, mabuti ka bang katiwala? So, ibig sabihin, dapat makita sa atin din mismo ng Diyos na tayo bilang tatay ay mabuti talaga tayong katiwala. Amen. Sa prinsipyo ng tinatawag na stewardship, mga kapatid, ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ay tandaan natin hindi atin. Kaya wag po nating aangkinin. Amen? Amen. Amen. Wag po nating aariing atin. Yeah, Kundi amen. ipinagkatiwala po yan, maging mabuting katiwala po tayo. Yeah, Sapagkat amen. tunay yun. Kasi kung hindi tayo magiging mabuting katiwala,
isang araw, sabi nga ni Sir Noel, ipagsusulit natin sa Panginoon yan. Amen. Pananagutan natin sa Panginoon yan. Paano ba natin tinuruan ang ating pamilya? Paano ba natin inilapit ang ating pamilya sa Diyos? Amen. Nakita ba nila sa atin na tayo nga ay talagang willing na magsakripisyo alang-alang sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Yeah, Dapat amen. nakikita nila yun, mga tatay, mga nanay. Amen. Dapat nakikita nila na willing tayong magsakripisyo sa pagdating sa kanila sapagkat ipinagkatiwala sila ng Diyos sa atin. So ngayon, kung hindi tayo mabuting katiwala, isang araw, pananagutan natin sa harapan ng Panginoon ang bagay Amen. na yan. Kaya, bilang isang tatay, bilang isang katiwala ng Diyos, dapat napagkakatiwalaan tayo. Siyasatin Amen. natin yung ating sarili mismo. Yeah. Na ako bilang tatay, ngayong pinagkatiwalaan ako, saan ko ililid ang aking pamilya? Amen. Saan ko dadalhin? Ano ang gusto ng Diyos para dito sa kanyang ipinagkatiwala sa That's akin? right. Amen. Gusto ng Diyos na lumaki ang ating pamilya, lumaki ang ating mga anak na may pagkakilala sa Kanya. Pero ang tanong, nasaan na sila ngayon? Yun. Anong pamamaraan at anong proseso ang ginagawa mo para makakilala sila sa Diyos? Amen. Yung bang ginagawa mo ngayon ay napapalapit sila sa Diyos? O sila ay napapalayo? Yeah, amen. At katulad doon sinabi ni Sir Noel kanina, baka may bitbit silang basura doon sa tahanan na nag-i-entertain ng mga negatibong bagay. Yeah, amen. Mga kapatid, yung ganung bagay ay hindi dapat nasa loob ng pamilya yan. Yeah, that's Kung right. basura yan, ilabas yan. Huwag yan dito sa loob ng tahanan natin. Tama. Ang tahanan ay isang sagradong lugar. Mhm. Ito ay may kabanalan sapagkat ang Diyos ang nagtatag nito. That's right. Kaya kung magdadala tayo ng basura, bitbit ng ating anak ang basura, pag-uusapan lamang ang mga negatibo, stop it. Yeah. Sawayin nyo sila sa ganyang Tama, bagay. tama. Sapagkat hindi sila lalago sa anumang bagay na negatibo. That's true. Walang puwang ang basura dapat sa loob ng ating tahanan. Yeah, amen. Sapagkat prinsipyo po yun eh. Yeah. Hindi po pwede na mali, banal, may kabanalan ang iyong tirahan, ang iyong tahanan, and yet magpapasok ng basura, Yeah. hindi po maganda yun. At saka Sir Rudy, hindi po matutuwa ang Diyos. Yun. No, hindi po Yun eh. matutuwa ang Diyos. Hindi matutuwa Oo. talaga kasi tingnan ninyo, isipin ninyo, nagtatag ang Diyos ng tahanan, Oo. ipinagkatiwala sa atin bilang tatay, and yet, ganun-ganun na lang natin itatrato ang ating Yeah. pamilya. Tama. Hindi po pwede. Mm. Kaya nga sabi rito sa mga comment, marami na brother ang comment eh. Oo. Marami na. Kaya nga doon sa nag-comment na kung ano yung kung hindi ka pwede magbigay ng tinapay kung wala kang tinapay. Of course, sabi ko nga, ano ang meron ka bilang tatay? Yun. Sapagkat ganun din ang makikita ng anak mo sa iyo, ganun din ang matututunan nila sa At iyo. saka Sir Rudy, napakahalaga rin sa atin bilang ama ng tahanan na makita natin yung pagpapahalaga natin sa espiritual na paglago ng ating pamilya. Tama, that's di ba? right. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung hindi po natin ito binibigyan ng importansya o pagpapahalaga yung espiritual na paglago ng ating pamilya, saan sila pupunta? Saan sila pupunta? Kaya nga, mga kapatid, makikita po natin yan kapag tayo ay may tamang relasyon sa Diyos. Tayo, especially, Yan, tayo yan. mga ama ng tahanan, hindi lang natin na isisiya sa atin yung ating may bahay, no? Hindi rin lang natin sisiya sa atin yung ating mga anak sa level ng spirituality nila, yung paglago nila sa Panginoon, no? Kaya nga dapat tayo mismo makikita sa atin personally ng ating mga anak na tayo ay lumalago Yeah. sa pananampalataya, sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos, yung ating magandang relasyon sa Diyos. Kasi mas maganda po yung nakikita sa atin na kinakailangan na nilang lumago at tayo naman, hindi naman tayo lumalago. So mas maganda na makita sa atin na tayo ay lumalago
para nang sa ganon ay may karapatan tayo na i-check yung kanilang paglago, mga kapatid. Dapat kung meron man tayong isang dapat fokusan, mga kapwa ko ama ng tahanan, o babantayan sa loob ng ating tahanan, yung paglago espiritual ng ating pamilya. Kaya nga, tayo, mga kapatid, ang ganda ng programa ng ating pastor, no? Mga programa ng ating mahal na pastor. Last year, ano ang programa ng ating mahal na pastor? Commitment. No? Commitment, di ba? Kung hindi natin na-check sa ating pamilya yung commitment nila na ginawa sa ating Panginoon noong nakaraang taon, mga kapatid, ay dapat bigyan natin ng pagpapahalaga yon. Kasi tinanong tayo bawat isa ng nagbigay tayo ng commitment sa ating Panginoon Diyos. Dapat na-check natin yun, mga kapwa ko ama ng tahanan. When it comes sa giving, ang pinag-uusapan natin ngayon. Yan. Prinsipyo po yan. Prinsipyo, giving, marami pong pwedeng sukatan ng paglago ng pananampalataya. Of course, yung ating church attendance, no? Tayo ba ay hindi lumiliban sa pagtitipon ng ating sa ating simbahan? Yung ating involvement sa ating area, no? At makikita nyo, mga kapatid, mayroon ba tayong personal involvement bilang isang tatay, no, sa ating area? At napakahirap na sabihan yung ating mga anak kung tayo mismo ay hindi makitaan ng paglago espiritual. Kaya nga, napakahalaga na talagang kung ano yung programa ng ating mahal na pastor, itong taon na naman na ito, napakaganda talaga ng tema ng ating mahal na pastor, no? That I may know Him. So, tanungin natin ang ating mga anak. O personally, tayo muna, gaano ko kakilala ang Diyos? No? Gaano ko, bilang isang ama ng tahanan, gaano ko kakilala ang Diyos? No? At gayon din ang ating may bahay. Gaano kakilala ng ating may bahay ang ating Panginoon Diyos? At gayon din ang ating mga anak. So, dapat makita po natin yan, mga kapatid, na dapat makita na ang Diyos ang siyang naghahari sa loob ng ating tahanan. Yun. Wala po tayong dapat ibang pagkakatiwalaan maging sa ating buhay, kundi ang Diyos. Kasi Diyos ang may nagmamayari ng lahat ng bagay. Kaya nga kung tayo nakafocus lang sa material na bagay, temporal lang yan, mga kapatid. Isang araw pwedeng kuhain niya ng Panginoon. At katulad nga ng sinabi kanina ni Sir Rudy na mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon Diyos. Ano bang ipinagkatiwala sa atin? Especially, yung ating pamilya, no? Yung ating pamilya, wag po natin ariin ang ating mga anak. Gayun din po ang ating anumang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kundi, maging mabuting katiwala tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, napakahalaga na magkaroon tayo ng pagpapahalaga ng spiritual na paglago ng ating pamilya. And of course, dapat unang-una na makita sa atin ng ating pamilya yung paglago. No? Minsan kasi madali lang tayo magbantay sa iba, pero yung sarili natin, hindi natin nababantayan. Kaya tayo mismo, bantayan natin. Ano ba ang asaan na ang spiritual na paglago ko? No? Kaya nga napakaganda na talagang makita natin na sa loob ng ating tahanan, ang Diyos ang siyang nangunguna at siyang naghahari sa atin. Kaya bantayan po natin yung spiritual na paglago ng ating pamilya upang sa ganon makita natin kung gaano na nakakilala ang Diyos na ating pinanampalatayaan. Brother Rudy. May comment dito si Brother Andy Agdon. Amen. Ang katumbas po ng steward sa corporate world or business world ay manager. Ang layunin ng isang manager ay palaguin at patatagin ang company at negosyo ng company. Amen. Ganun din naman in our family in the aspects of spiritual. Yeah, So amen. yun, magandang comment to. Oo. So, sa corporate world, yun, mga kapatid. Yun, tinutukoy ni manager ang katumbas manager, niyan. manager. Mga kapatid, of course,
talagang napakaganda ng nakikita natin talaga yung kahalagaan ng ating pananampalataya sa loob ng ating tahanan. Kasi kung makikita natin na talaga nakafocus tayo sa makalangit na bagay, mga kapatid, talagang hindi na tayo kumbaga makikipagkompetensya pa sa mga pamilya na kung saan ay wala silang Diyos na pinananampalatayaan. Kaya nga napakaganda yung sinabi ni Sir Andy rito, manager tayo. At walang manager na dinidiktahan. Yan. Brother Rudy. Tanda natin, ang layunin niyan ay Ayan. palaguin. Palaguin. At patatanim. No? Kaya nga, dapat, ang magandang manager, mayroon siyang direksyon. Yan. Magandang direksyon para sa kanyang korporasyon. Ano po? Sa kanyang negosyo. No? Para mapalago yung kanyang negosyo. No? Tayo rin, ganun din tayo, mga kapatid. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang pamilya. Yan. Kaya, napakahalaga rin na makita sa ating pamilya na sila ay lumalago. No? Lumalago saan? Spiritual. That's right. That's right. Spiritual. Na siya yung kanilang tataglayin kapag sila ay nag-iisa na lamang. Kaya nga ako, Sir Rudy, ang mga anak ko babae, no? At talaga sinanay ko na sila nung maliliit pa sila na kahit anuman ang hinihingi nila sa akin, no, bilang kanilang ama at sa aking may bahay kasi Sister Cynthia bilang kanilang mga anak, sinanay ko na silang dalawa na kapag meron silang nais hilingin sa amin, ay unang-una humingi muna sila sa Diyos. Ang tanong ko diyan, pinanalangin mo na ba yan? Yun ang magandang sasabihin natin. Kasi may kakayanan naman tayo. Of course, kapag emosyon ang siya nanaig sa atin, ayaw natin na mapahindian yung ating mga anak. Pero alam niyo po, mga kapatid, na napakahalaga na maitanim sa kanilang isipan na meron tayong Diyos na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Hindi po sila dapat nakadepende sa ating mga magulang, sa atin bilang kanilang mga magulang, kundi dapat nakadepende sila sa Diyos, no? Sa Diyos, na magkaroon sila ng matibay na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga dapat ituturo natin lagi sa Diyos, sa Diyos. Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, lagi kayong anuman ang mangyari, humingi kayo lagi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Bago kayo humingi ng tulong sa amin, humingi muna kayo ng tulong humingi muna kayo sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang nangusap sa amin, ay sino ba naman kami para pahindian ang kahilingan na kung saan nasa tamang proseso, Brother Rudy. Yung. So mga kapatid, itong pinag-usapan po natin, mga kapatid, tandaan natin, ito po ay standard na gustong ipamuhay ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya gamit ang kanyang salita, prinsipyo ng Diyos, mga tatay, mga nanay, mag-base po tayo dyan. Huwag po tayong aalis sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi kung gusto natin magkaroon ng godly family, salita ng Diyos ang kailangan. Amen. Kung gusto natin mapalapit at maging maayos ang ating mga anak sa Diyos, pakitaan natin ng mga prinsipyo at standard ng Diyos. Amen. Sapagkat kailangan yan sa loob ng tahanan Amen. natin. Sabi nga, ang oras ay tumatakbo. Eto na naman. Tayo na naman ay saglit na magpapaalam, mga kapatid. At sa lahat ng mga nag-comment sa amin, salamat po sa inyo. Amen. At nawa itong inyong mga komento, ito rin ay nakatulong din sa amin. Amen. Dahil sabi ko nga, hindi kailangan din namin ang mga bagay na katulad dito. Amen. At sa lahat ng mga nanood, sa mga nanay, kaila Ma'am Seni, andyan, sila Ma'am Helen Kapundan, marami. Yeah, Mas marami yung mga nanay na nanood sa atin. Tama yan. Kaya Nanay Linda Quiñones, kita ko kanina. Si Ma'am Beng Tige. Yan, Ma'am Ding Beng. Ding. Yan, Oo, kasama natin. si Ma'am Aba Escalada, ayan ang dami So, Ma'am Gemma Cram Patanta, Yeah. magandang tanghali Of course, sa inyo. marami rin naman tayong father sa kasama. Yeah, partner. marami rin naman. Katulad ni Sir Andy Agdon, Mm-mm. ano? Si Sir Ramon Escalada, no? Yung missionary natin, si
Sir Rico Formanes at gayon din si Sir Ruben Ubidos. Magiging tatay pa lang. Yeah. Sir Jason, ano? Jason Yan. Juliano, si Sir Eddie Mandioya. Oh, Marami. yeah. Oh, marami rin tatay. Umpisahan natin mga kapatid. Umpisahan natin. Tayo mga fathers ng simbahang ito, ipakita natin sa ating mga anak, sa ating pamilya na tayo ay nasa tamang simbahan. Yes. Na namumuhay tayo sa tamang pananampalataya na kinakailangan natin bigyan ng pagpapahalaga sa ating buhay. Brother Rudy, katulad ng sinabi mo, ang oras ay hindi hinahabol pero tumatakbo. That's so, right. pansamantala mga kapatid na kami po ay magpapaalam Yes. sa programang ito, bagamat marami po sana tayong magagandang tatalakayin, pero limitado po yung ating oras. So, in behalf sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Yes. Laurena, kami po ay nagpapaalam po sa inyo, pansamantala at sa darating po na Biyernes ay magsama-sama po muli tayo. Yes. Para magsama-sama po tayo matututo sa salita ng Diyos at ma-improve po natin yung ating magandang relasyon sa ating pamilya and of course sa ating Diyos na pinanampalatayan. So muli, ako po si Brother Noel na, At ako si Brother Rudy. na nagpapaalam po pansamantala at lagi po naming sinasabi po sa inyo na to God be all the glory. Maraming salamat and God bless us all. Amen.